Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating Forerunner or Empowering Forerunner at nasa Lesson 7 na po tayo. This is your teacher, Pastoria Eva Busta. Okay, so yung title po ng ating pag-aaralan ay Destined to Make a Difference. So, basahin po muna natin ang Esther chapter 4 verse 14. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. So, meron po tayong konting pag-uusapan dito, konting katanungan lang. Okay, so sabi dito, naranasan mo na ba na mapunta ka sa tamang lugar at sa tamang oras? Marahil hindi mo ito inaasahan at kalaunan ay mapapaisip ka na hindi iyon nagkataon lamang, kundi allowed talaga ng Diyos. Parang yung dream mo, na gusto mo marating ang isang lugar pero di mo alam if mangyayari nga ba ito o hindi. Pero, nakarating ka doon sa panahon na kung saan nasa sitwasyon ka ng pagpili, pero dahil yung lugar na iyon ang talagang ninais mo, dinala ka pa din ng Diyos doon sa lugar o sitwasyon na di mo inaasahan na mangyayari nga talaga ito sa iyo. So, nangyari na po ba sa inyo yan? Sige, tanungin po natin ang bawat isa. I-post ko lang po. Okay, so tuloy po natin yung ating pag-aaral ngayon. Ganyan kumilos ang Diyos. Ang tila ba simpleng pagkakataon ay madalas palang banal na paglalagay niya sa atin sa isang tiyak na posisyon. Tulad ni Esther, hindi ka naroon kung nasaan ka ngayon nang walang dahilan. Iniligay ka ng Diyos dyan ng may layunin at para sa isang layunin. Kagaya ni Esther, you are not where you are by accident. You are placed on a purpose or a purpose. So, maaari siguro iniisip natin na hindi naman ito ang pangarap ko. Balik rin naman natin yung sitwasyon. Kanina, pangarap mo makapunta doon. Pero yun nga, parang sa tingin mo, imposible. Pero nilagay ka pa rin ng Lord doon. Kasi may paglalaanan na purpose ang Lord. Ngayon, tingnan naman natin sa aspeto na kung saan hindi mo ninanais na mailagay ka sa sitwasyon or sa isang lugar or whatever place, no? Hindi mo alam yun or ayaw mo doon. Pero inilagay ka pa rin ng Diyos doon sa sitwasyon or lugar na yun o sa pagkakataon. Kasi may inaalaan na purpose ang Lord sa iyo. So, puntahan po natin yung pointers number 1 natin. Kasi yan po yung titingnan natin kung bakit nga ba tayo inilalagay ng Diyos sa isang pagkakataon, sa isang sitwasyon o sa isang lugar para lang ma-fulfill yung purpose ng Lord. So, number 1 pointers natin is God's placement is always with a purpose or always purposeful. Esther wasn't born into royalty. Hindi naman talaga kasi isa siyang captive ng mga Persian. Noong panahon na yon, kung sumasali kayo sa amin sa Old Testament survey namin, pinag-aralan namin na si Esther ay isa sa mga Israelites na naiwan sa Persia. Kasi yung iba, bumalik na sila doon sa Jerusalem. Kasi i-build nila yung wall, i-rebuild nila, i-restore nila yung temple. So, isa si Esther at si Mordecai, magpinsan itong dalawa na to, na naiwan doon sa Persia. Kasi until that time, captive pa rin sila ng mga Persian. So, sa madalit salita, itong si Esther ay kinakailangan niyang tumayo doon sa panawagan ng hari. Kasi nga tinanggal na ng hari yung queen kasi ayaw sumunod, disobedient yung queen, kaya tinanggal sa posisyon yung queen. Naghanap ngayon yung hari ng panibagong mapapangasawa niya. At lahat ng babae, kahit ano ka pa, or sino ka pa, alipin ka man o hindi ka alipin, basta lahat ng babae na nasa Persia ay kailangan humarap sa hari at para piliin sila. Kung sino yung pinaka-sexy, pinaka-maganda, pinaka-matalino, siya yung magwawagi. So, mayroon palang beauty pageant nung panahon na yon. At to make the story short, ito si Queen Esther, siya po yung napili ng mga nagsisiyasat sa mga babae. Kumbaga yung standard ng pagiging babae ni Esther para maging queen ay saktong-sakto sa isang reyna. Pero inyo yun, hindi pa niya nararanasan na maging reyna. Pero naranasan niya. So, kung papansin natin sa history ng Israel, si Queen Esther yung nag-iisang babae. Of course, bukod sa meron pang isang babae pa, sa panahon noong
mga sumulpot na remnant nung mga kings nung unang panahon. Pero si Queen Esther na italaga siya sa land ng Persia. Okay, so tingnan natin. Or sa panahon na kung saan captive pa ang mga Israelites ng mga Persian. Hindi pa sila malaya, slaves pa sila. Okay? Na italaga si Esther noong panahon na sila ay captive pa, slaves pa. And in succeeding chapters of the book of Esther, we found that his cousin Mordecai, who happened to be her guardian, will soon be hanged in gallows. At ito po yung nakakalungkot na sitwasyon sa buhay ng mga Israelites. Etong si Haman, na kalaban nila, kalaban actually ni Mordecai sa posisyon bilang maging governor. Sabi niya, nung naitalagang governor itong si Haman yung kalaban. Sabi niya, lahat kayo yumuko sa akin na, ang hindi yuyuko, ipapabitin ko doon sa gallows na gagawin ko. Eto si Mordecai, hindi siya yumuyuko. Bakit naman kasi siya yuyuko? Hindi naman siya Diyos. So, nung malaman ito ni Haman, nais niya ipapatay itong si Mordecai at ang buong mga Israel or Israelites. At nalaman ito ni Queen Esther kasi kwento ni Mordecai sa kanya. Kaya ngayon, ang nangyari, parang naratel. Kasi sabi ni Queen Esther, anong gagawin natin? Malapit pa naman sa hari itong si Haman. At nagbigay talaga ng singsing yung hari para bilang maging tatak. At even yung robe ng hari, binigay doon kay Haman. Kaya sabi ni Queen Esther, anong gagawin natin? Nasa kanya yung authority ng hari na gawin ang mga bagay-bagay. Kumbaga, kumbaga parang ambassador, no? Kumbaga kung ano man yung ipatupad ni Haman, yun yung mangyayari. Ngayon, sabi ni Esther, sige, ganito na lang gawin natin. Within 3 days, mag-prayer and fasting ang lahat. Wala kayong gagawin, kundi manalangin at ako din mag-prayer and fasting. So, ganun na nga ang ginawa ng lahat. Mag-prayer and fasting sila hanggang sa dumating yung pagkakataon na or pinuntahan ng Reyna Esther, itong hari. Siyempre, nung unang panahon, kapag hindi ka naman pinatawag ng hari, bawal kang pumunta doon sa palasyo ng hari. Kasi maaari ka nilang patayin. Pero hindi natakot si Queen Esther kasi ready na siya eh. Sabi niya nga, mamaya mababasa niyo po yun. Sabi niya nga, kung patay, di patay. Patay kung patay. Diba? Kaya, pumunta siya doon sa hari. At bagamat hindi siya pinatawag, in-extend ng hari yung kanyang scepter kay Queen Esther. In-extend niya yung kay Esther at tinawakan ni Esther yun sa dulo. At saka, sinabi ni Esther na magpapatawag ako ng piging. So, dumalo ka kasi kakain tayo. Tapos na yung 3 days fasting nila noon kaya pwede nang kumain itong si Esther. So, pumunta naman yung hari. In-invite din ni Queen Esther itong si Haman. Excited naman itong Haman kasi siyempre patawag ng reyna eh. At andoon din kakain kasama yung hari. So sabi ng hari, anong nais mo ba? Bakit nagpakain ka pa? Wala lang, gusto lang kitang makasama, gusto lang kitang makita. Ganun lang, ano. So ginawa ni Esther yon for 3 days din. Kakain at i-invite itong hari at si Haman. So nung ika-3rd day, sabi ng hari, ano ba talaga ang nais mo? Yun na. Sumagot na itong si Reyna Esther. Sabi niya, nais po ng inyong lingkod na si Haman na binigyan mo ng authority ay nais niya ipapatay kami at ang aking lahi. Nagalit ngayon ng hari. Sinong may gawa? Sabi kasi ni Queen Esther, meron pong binigyan ka ng authority. Parang, sabi ng hari, sino yun? Sino yun? Tapos sinabi ni Esther, si Haman. Nagulat ngayon si Haman kasi katabi niya yung hari. No, sabi ng hari, kung ano yung ipapagawa niyang klase ng pagpatay sa iyo at sa buong lahi mo, ganun din ang ipataw kay Haman. At sa madaling salita, itong si Haman ay naihang doon sa mismong gallows na ipinagawa niya para ipapatay ang mga Israelites at si Mordecai. At inihalili ngayon itong si Mordecai. So, however, this is not what God designed for Mordecai and Esther. He placed them in Persia for a purpose. Hindi inilagay si Queen Esther para lang gawing asawa, para lang maging reyna. Inilagay siya dahil may paggagamitan sa kanya ng Diyos. Sino ba mag-aakala
Diba? Na siya ay magiging reyna dahil slave siya. Sino bang mag-aakala na siya pala ang gagamitin ng Diyos para iligtas ang mga Israelites at ang kanyang pinsan, maging ang kanyang sarili? Sino mag-aakala? At sino mag-aakala na ang isang ipapapatay sana na Mordecai ay magiging governor pala ng Persia? Walang nakakaalam. No? Hindi nila alam. Pero may purpose kasi kung bakit inilalagay ang isang tao. Kagaya nila Mordecai at ni Esther, ganun din tayo. Minsan, tumatanggi tayo sa isang posisyon. Minsan, tumatanggi tayo doon sa pagkakatalaga sa atin na maging coordinator kasi hindi natin alam kung ano ang gagawin. Pero, darating ang araw, malalaman niyo po kung ano ang purpose. And that is to build the kingdom of God. Ganun lang naman yun eh. Dahil sa iyo, maraming maliligtas. Dahil sa iyo, maitatalaga ang gawain ng Panginoon. Kaya, maging happy po tayo kapag binibigyan po tayo ng purpose sa buhay ng Lord. Kapag tayo po ay binibigyan ng magandang posisyon ng Lord. Kasi, iyon po ay para sa ikabibigay ng glory sa ating Panginoon. So, God orchestrated her journey from orphan to queen to save an entire nation of Israel. Hindi mo alam kung sino ang kaya mong isave. Sino ang kaya mong iligtas, alisin sa impyerno at dalhin sa Panginoon. Hindi mo alam kung sino. Kaya sumunod lang po tayo. Amen? At gampanan po yung fulfillment ng purpose natin. Amen po ba? So in Psalm chapter 37 verse 23 says, the steps of a righteous man are ordained or ordered by the Lord. So sabi ng awit, chapter 37 verse 23, ang lakad ng isang righteous man ay para iyon sa order na ginawa ng Diyos. Ano yung when we say order? Ibig sabihin, ito yung plano ng Diyos para sa buhay mo at para sa buhay ng ibang tao. Hindi lang ito binigay ng Diyos. Ang purpose na ito ay hindi lang binigay sa iyo ng Diyos or ang iyong posisyon ngayon sa loob ng church o ang iyong pagkatawag ay hindi lang ito binigay ng Diyos para lamang bigyan ka ng posisyon, para lamang tawagin ka na maging anak niya. Hindi lamang doon yung nag-e-end. Kundi nag-e-extend ito para sa buhay ng ibang tao. Kaya mapalad ka dahil gagamitin ka ng Diyos para sa buhay ng ibang tao. So, Moses was placed in Pharaoh's palace to later deliver Israel. Same like Mordecai, same like Esther, si Moses din, tinawag ng Diyos. Hindi alam ito ni Moses. Natatawagin siya ng Lord. Kasi nandun na siya sa wilderness, tumakas na siya. No? Tumakas siya kasi nakapatay siya ng isang Egyptian. Papatayin din dapat siya noon. Yun din ang order sa kanya. Pero tumakas siya. At hindi niya alam na doon pala siya tatawagin ng Diyos sa wilderness. Si Joseph, ganun din. Binenta ng mga kapatid. Diba? Yung 10 kapatid niya, binenta siya. Yung 10 na yun yung actually yung Northern Kingdom eh. Na hindi binigyan ng Diyos ng karapatan na mabuhay forever ang kanilang mga lahi. No? Kasi nga mga kapatid, kapag, alam mo yon, kapag ikaw ay pinili ng Diyos, kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, alam ng Diyos ang paglalagyan mo eh. Ang atin lang mga kapatid is sumunod tayo. Kagaya ni Pablo, no? Persecutor siya. Pumapatay siya ng mga Kristiyano noong unang panahon. Sino bang mag-aakala na tatawagin siya ng Diyos para mag-save din ng mga Kristiyano? From mamamatay ng mga Kristiyano, naging savior siya ng mga Kristiyano. Di ba? So, hindi natin alam bakit tayo inilagay ng Diyos. Pero kailangan i-fulfill natin yung pagkatawag sa atin ng Lord. Amen po? So, in life application, wherever God placed you, your job, your family, your community, He has a divine purpose for you there. In a spiritual principle, you are not positioned by chance, but divine design. Kaya nga, dahil divine yung pagkatawag sa atin, gampanan po natin ito. Hindi po isang tao lamang ang tumawag sa atin, kundi isa siyang Diyos. Isang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Pagtiwalaan lang po natin siya. Amen? So number 2, divine opportunities require courageous action. When Mordecai challenged Esther to approach the king, it was a risky move. She can be executed, yet she chose courage over comfort. She chose to stand in the gap so many will be saved. In Esther chapter 4 verse 16 says, if I perish, I perish. Grabe yung salita dito ni Queen Esther, no? Sabi ni Queen Esther, kung ako ay mamamatay, di mamatay. No? She chose to stand in the gap. Merong gap
between Persian and the king. Persian king and the Israelite. Merong gap between Haman and Mordecai. Merong gap between queen and the Israelites. Pero yung gap na yon, pinunuan ni Esther dahil finulfill niya yung kanyang pagkatawag. Sabi niya, perish kung perish, mamatay kung mamatay. Alam mo yon, ang pagkatawag sa atin hanggang kamatayan. Hindi po ito panandalian lamang. Kaya wag po tayo nag-iisip na ayoko na sa posisyon na to, ang hirap naman. Yes, mahirap. Kagaya ni Queen Esther, patay kung patay. Di ba? Pero, kapag na-fulfill mo naman, kapag na-fulfill mo naman yung nais at kalooban ng Diyos sa iyo, makikita niyo po na ikaw ay magkakaroon ng reward sa heaven. And so, making a difference often means stepping out in faith, even when it's uncomfortable. So, even when it's uncomfortable sa lahat. No? Kasi bakit? Titignan yung pagkatao mo. Diba? Titignan yung mga abilities mo. Ano ba to? Hindi naman marunong. Ano ba to? Hindi naman magaling magsalita. Ano ba to? Kulang naman sa kaalaman. Ano ba to? Maaring ganun ang tingin sa iyo ng tao. Ano ba to? Tandaan nyo, naglilingkod to. Ha? Ano ba to? Sino ba to? Hindi naman nag-aral ito ng seminaryo. Bakit ba? Diba? Pwedeng tingnan ka ng tao sa ganung aspeto. Kagaya ni Pablo, kagaya nila Peter, nila John, nila James, mga mangingisda. Pero tinawag sila ng Diyos para sa isang purpose. So, making a difference often means stepping out in faith. Kung gusto mo talaga na magkaroon ng difference sa buhay mo, gusto mo talaga na ma-fulfill yung nais ng Lord, step out in faith. Gumawa ka, lumabas ka sa comfort zone mo. Hindi habang panahon, nakaupo tayo at nakikinig kay Pastora Eva. Gamitin nyo po yung pagiging vlogger nyo, gamitin nyo po yung kung anong meron ka ngayon. No? Ikaw ay nasa online, gamitin mo yan para maghanap ng mga kaluluwa. Napakadali na lang po maghanap ng kaluluwa ngayon. Online na lang, mga kapatid. Hindi mo na kailangang maglakad, mag-house to house. Kami noon, house to house, para lang makahanap ng mga kaluluwa. Parke sa parke. Pupunta po kami ng mga park para mangaral ng salita ng Diyos at maghanap ng kaluluwa. Ang hirap nung unang panahon. Ngayon, easy-easy na lang, online na lang, mag-i-invite ka lang, dalhin mo lang sa GC, o hanggang sa, yung dinala mo sa GC, ma-involve sa ministry. If you want to accomplish your purpose as God's ambassador, don't wait for a perfect conditions. Obey God when He calls, because in God, every situation is an opportunity. So if you want to accomplish, kung gusto mo talagang ma-accomplish yung purpose ng Lord sa'yo, para maging ambassador ka na, para matawag kang ambassador niya, we are all called ambassador and also a holy priesthood, right? So don't wait for that perfect conditions na maging perfect muna ako, matapos ko muna yung aralin. No. No? Kahit hindi ka pa nakatapos sa mga aralin natin, still obey God because that's how He called you. Okay po? So make every situation an opportunity. Punta ka sa palengke, may nakausap ka doon, gawin mong oportunidad yun para dalhin sa Lord yung tao na yun. Meron kang nakausap sa online, may nabasa ka doon sa page ng isang tao na ang hirap ng buhay, gamitin mong opportunity yun para i-reach out yung tao na yun. May nabasa ka na ganito na ang mundo, ganyan-ganyan. Gamitin mo yung opportunity na yun para i-share ang gospel ng Lord. Amen? Make every opportunity. Meron kang classmate, sabihan mo siya. Meron kang kaibigan, sabihan mo siya ng Word of God. Meron kang kasama sa trabaho, sabihan mo siya ng Word of God. Meron kang kapamilya, sabihan mo siya ng Word of God. Hindi dapat natatapos sa atin ang calling. Dapat na ipapasa natin ang calling or ang pagkatawag ng Diyos sa ibang tao. Amen? So again, make every situation as an opportunity for you to share the gospel of God. In Ephesians chapter 5, verse 15 to 16 says, be careful
it says here, be very careful and how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. What does the Lord says? Every days of our lives are evil. Tumingin ka sa kaliwa mo, evil. Tumingin ka sa kanan mo, evil. Tumingin ka sa likod mo, evil. Tumingin ka sa harap mo, evil. Ang dami. But make this an opportunity to share the gospel to those evil people na nasa kanan, kaliwa, harapan, at likod mo. Because they also need to be shared by the word of God. Hindi dahil matigas ang ulo nila, hindi mo na sila share ng salita ng Lord. No. Lahat dapat na share ng salita ng Lord. Ang bawat sitwasyon ay hindi aksidente. Sa mundong ito, walang aksidente. At maging ang mga tao hindi maliligtas, ay hindi rin ito aksidente. Kundi ito ang plano ng Diyos sa lahi nila na hindi sumusunod. Tingnan niyo po ito ha. Even yung mga taong matitigas ang ulo na talagang ayaw nang tanggapin si Lord kahit na ilang beses mo na shinare ang gospel sa kanila. Alam niyo, plan din pala ito ng Lord. Planado din ng Lord. Basahin ko lang po yung sinabi ng Diyos sa Bible. Romans chapter 11 verse 7 to 8. The others were hardened, as it is written. God gave them the spirit of stupor, eyes that could not see, and ears that could not hear. Tignan niyo po yun ha. May mga piniling tao ang Diyos na ginawa niya ng matigas ang damdamin sa pagtanggap sa salita ng Diyos. Mga matang kanya ng binulag, mga tengang kanya ng biningi para sa salita ng Diyos. Dahil yung lahing pinagmutan niya is talagang matitigas na ang ulo. Kagaya nung 10 tribes, ang Northern Kingdom, na nawala sa kasaysayan, na totally na-vanish sila, totally hindi na sila na-acknowledge, totally hindi na nakilala, as in totally nawala na sa history ng Israelite. Sila, yung lahi na kung saan hindi na kinilala ng Diyos. Talagang as in, wala nang nanatili sa kanila. So, wag nating hayaan na yung mga taong nasa paligid natin, ganyanin na ng Lord. Bingihin na ng Lord, bulagin na ng Diyos. Hanggat kaya pa nating hilutin, hanggat kaya pa nating i-share ang gospel sa kanila, i-share natin. Malay mo, buksan ng Diyos ang kanyang habag para dun sa taong ito. Amen? Para na sa ganon, makakilala siya sa Lord. Alam nyo, mga kapatid, marami akong nakilala. Marami akong nadala sa Panginoon na matitigas ang punto, na mahirap pakiusapan. Na mahirap sabihan na, lahat naman kayo actually. Pastora, parang ayaw ko po sanang sumali. Anong lagi kong offer? Lahat kayo ganyan. Lahat kayo sumagot ng iisang sagot sa akin. Sige po, pero hindi po ako magiging active, hindi po ako masasali, hindi po ako mag-join. Sige lang, join ka lang sa GC namin, kahit makinig ka lang din. Ganun lang ang sagot ko, di ba? Hanggang kalaunan, nandiyan na kayo, nakikita ko, sumasali na sa ating gawain. Tama po ba ako? So, hindi natin alam kung sinong kakausapin ng Diyos, sino ang pipiliin ng Diyos. Pero lahat dapat masishare natin ng salita ng Lord. Amen? Now, lahat ay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Siya ang nagpapangyari sa lahat ng bagay. Siya ang tumutupad. Siya ang nawawasak at siya pa rin ang nagtatayo. Ang kailangan lang natin dahil tayo ay tinawag sa purpose ng Lord ay magkaroon ng courage to fulfill His purpose. Courage is the bridge between calling and impact. Ano yung nagpapalapit sa Diyos, sa Kanya? Yung calling natin, actionan natin. Magkaroon po tayo ng impact. Actually, ito yung topic ni Pastora Edna Purpose and impact. We are created in a purpose. We are created in an impact. Amen? So, for our number 3, one life surrender to God can change a nation. Esther's obedience led to the deliverance of her people. One woman's eyes altered the course of history. In Daniel chapter 11, verse 32 says, the people who knew their God shall be strong and do great exploits. Sabi dito sa Tagalog, sa Daniel, yung mga taong naniniwala sa Diyos, sila ay magiging matatag at sila ay makagagawa ng malaking exploits. Ibig sabihin yung kaya mong makapag-win ng tao. Kaya mong makapagbigay ng impact doon sa tao. Like Esther, God can use one surrendered life to bring light, hope, and change in dark places. You don't have to be famous to be effective, just faithful. Hindi mo kailangan na maging famous, mga kapatid. Ang kailangan mo lang ay maging faithful ka sa iyong pagkatao. Amen? Minsan kasi, kaya hindi nakagagawa ng malaking bagay ang Diyos sa buhay natin. Hindi kasi tayo nagiging faithful. Ayaw kasi nating aksyonan
yung pinagagawa ng Diyos. Hindi kasi natin napupulfill yung pagkatawag ng Diyos sa atin. Kasi ang nauuna sa atin is takot. Nauuna sa atin is wala kasi akong kakayahan. Nauuna kasi sa akin, hindi kasi ako magaling, hindi ako matalino. Mga kapatid, kaya nga may tinatawag tayong faith. Kasi out of nothing, ang faith gumagalaw. Hindi tayo marunong, hindi tayo matalino, hindi tayo equipped, hindi tayo tapos sa seminaryo, pero may faith ka. Kaya yung faith na yan ang kikilos para ma-fulfill mo ang purpose ni Lord. God doesn't need many. He needs one willing vessel. Hindi kailangan ng Diyos ng paramihan sa loob ng church. Na dumog kayo. Dati kasi ganun kami, dumog. When we say dumog, lahat ng miyembro, pupunta yan sa isang lugar, mag-house to house, mag-share ng salita ng Lord. Ngayon, hindi na kailangan ng ganun, na nagdudumog-dumog pa. Yung marketplace mo lang, estudyante ka, o doon ka sa mga kapwa mo estudyante, or sa teacher mo. Sharean mo yung teacher mo, sharean mo principal mo, sharean mo yung mga classmate mo, sharean mo yung mga estudyante. Kung ikaw ay isang estudyante. Kung ikaw naman ay isang guro, sharean mo ang mga estudyante mo. Amen? Sharean mo yung kapwa mo ko teacher. Kung ikaw ay naman ay isang empleyado, sharean mo yung mga kapwa mo. Mag-open po kayo ng mga Bible studies sa inyong mga kumpanya. Pastora, paano yan? Kadama lang kami. Nakakulong kami dito sa bahay ng aking amo. O di sharean mo yung mga kapwa mo kadama. Diba? Pagka pumupunta sila doon sa bahay ng amo mo at nagtitipon-tipon kayo ng mga kadama, o mag-sharean kayo ng salita ng Diyos. O kaya, ayain mo sila, kinig kayo sa Bible study namin para marami kang matutunan. Diba, mga kapatid? Kinakailangan po natin yun nagampanan yung pagkatawag ng Diyos sa atin. Or else, hindi mapangyayari yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Instead na sana binibless niya na tayo, hindi niya tayo mabless-bless. Kasi hindi natin na-fulfill yung pagkatawag sa atin. Tingnan niyo po si Queen Esther, kailan na-bless sila, kailan na italaga na governor, si Mordecai, noong time na nag-stand si Esther between the gap. Kailangan lang kasi mag-stand tayo Umalis po tayo dun sa comfort zone natin. Amen po ba? Now, in our conclusion, you are destined to make a difference. Like Esther, God placed you where you are for such a time as this. Kagaya po ni Esther tayo. Pinili tayo ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos para i-fulfill yung nais ng Diyos. Invite nyo sila dito sa atin. Huwag po kayong mahiyang mag-invite sa kanila para mag-join sa ating gawain. Kasi ito na po yung right time, right place para makapakinig sila ng salita ng Diyos. Don't underestimate your influence. Don't hide your light. You are a light and you are a salt of this world. Kaya dapat nagsashine tayo. Stand with courage, walk in faith, and let God use your life to bring transformation to others. Amen po ba? Courage ang kailangan. Faith ang kailangan. And action para makapag-transform tayo ng buhay ng ibang tao. Ayaw mo ba yon? Isang adik na kabataan na dala mo sa Lord. Isang suwail na anak na dala mo sa Lord. Amen? Isang mapagpanggap na tao pero nadala mo sa Lord. Isang ma-pride na tao pero nabago ang buhay nang nadala mo siya sa Panginoon. Mga kapatid, kayo man din naging ganun. Ang hirap nyo din pakiusapan para dalhin sa gawain ng Diyos. Pero tsinagaan po kayo ni Pastora Eva. Walang isa sa inyo na hinindian ni Pastora Eva. Noong kinausap ako ng Lord, ito ang dalhin mo sa GC. Ito ang tawagin mo para dalhin sa GC. Lahat po kayo ay tinawag. Kaya mga leaders din ng simbahan, huwag niyo pong pababayaan yung mga taong tinawag ng Diyos. Kaya sila napunta sa atin dahil nais ng Diyos na ma-fulfill din ang purpose nila. Ang purpose ng Lord para sa kanila. Amen? Kaya tayo pong lahat ay dumulog na sa panalangin. Okay, so let me just unshare this screen.